Hindi ho ba ito pong November 2 barangay at SK elections ay actually postponement na nung una pa? Yes, so yan ay postponement noon dapat ay December 2025. Dapat yan ay yun ang na-postpone na halalan. Na ngayon ay gusto na naman silang i-postpone. Sinasabi ko na nga nung challenge ko yung postponement na yan, sinabi ko sa ating Korte Suprema na yan ay hindi na pag-aralan, ay postponement. Kasi ako, November 2, yan ay napakasagradong araw para sa ating lahat. Ngayon, nabasa ko na ginagamit ngayong dahilan yan na sinasabi nila na kasi November 2, yan ay araw ng mga kaluluwa. Kaya dapat iginagalang natin yan. Yan ang sinasabi ngayon ni Senator Amy Marcos. Samantalang, yun ang hindi nila pinansin yun noong mga araw na ginawa nila o inaman nila yung batas na nag-postpone December 2025 election. Ngayon, andito na naman sila, magpo-postpone na naman. Opo. Naalala ko, hindi ho ba kayo dumulog sa Supreme Court ba dito po sa postponement na ito na una? Yes, so nung una, yung October 2023 barangay election, yun ang aking challenge. Sabi ko, bakit yan postpone? Ang sabi ng Korte Suprema, tama si Atty. Makalintal, hindi dapat ma-postpone yan kasi wala namang dahilan. At saka hindi po pwede yung realignment ng pondo. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, dahil sa hindi nga natuloy yung October 2023, ang sabi niya, kailangan sa December 2025 na nating idaos yung halalang yan. Pagdating ng malapit na yung December 2025, binago na naman nila, nagkaroon sila Republic Act 12232. At sabi, i-postpone natin December 2025 ng ibang date. Challenge ko na naman yan. Kaya lang, hindi ko malaman dito sa ating Korte Suprema, biglang-biglang nagbago ang ihip ng hangin. At ang sabi nila, pwede nang i-postpone yan kasi hindi naman actually postponement, kundi pagbabago lamang ng term of office. Inano nila. Okay. Kaya sabi ko, pambihira naman ang ating Korte Suprema. Hindi ba nila nakita na yung December 2025 ay pinospone nga yun at yung postponement na yan ay pinagbawal na doon sa Makalintal versus Comelec. Wala tayong magagawa. Kaya nakakahina ng loob ang bagay na yan. Anyway, sige po. So ngayon po, attorney, itong sitwasyon, ano po? So meron na ho tayong petsa, November 2, 2026. Nga lamang po, dalawang kaisipan. Yung una, ang sinasabi, para makatipid in the light nga po nitong ating krisis, no? Pero ang sabi naman po ng COMELEC, napakinggan ko yung panayam, hindi actually makakatipid. Mas lalaki daw po yung gastos, no? Kapag na-postpone. So ngayon po naman, ito si Ate Amy, ikinakatwirang ka ninyo, yung dati sinasabi na yung palang petsa mali na eh. So ano ang take nyo ngayon dito kung sila po na naman magpo-postpone nito? Nawawalan na rin ako ng lakas ng loob na pumunta sa Korte Suprema kasi parang baliwala na sa kanila eh. Naniniwala na sila sa mga sinasabi mga postponement kahit na walang dahilan. Ako, gusto ko sanang i-challenge yan pero ewan ko, pagdating ng panahon yan, titingnan ko lamang kung talagang magkakaroon pa ako ng gana na yan i-question dahil sa parang wala ka namang suportang makita sa mga dapat na ahensya ng pamahalaan na sumuporta na ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Yan ay talagang pagyurak sa ating karapatang makaboto. Kitang-kita naman yan na political gimmick lamang yan, pero pinagbibigyan pa rin nila ang ating mga politiko. Attorney, pwede pong mapagod pero bawal sumuko, Nakakapagtampo na rin sa ating Korte Suprema. Mabuti na lamang doon sa aking nag-question ko yung pag-postpone ng December 2025. Mayroong 5 mabibigat na justices, mga senior justices na nagsabing hindi dapat i-postpone yan. Disguise lamang yung sinasabi nila na kunwari babaguhin daw ang term of office. Kung babaguhin mo ang term of office, i-apply mo sa yung halalang yan at huwag mong ipopostpone at mag-hold over na naman tayo. Kaya sana may mga tao rin naman magko-question palagay ko niyan. Pero minsan nakakasama na rin ang loob kung wala kang makitang suporta man lang sa mga ibang mga organization na dapat ay susuporta sa atin.
Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.